Ang unang email question sa atin ay galing kay Mike Flores ng Zermatt, Switzerland. Ang tanong niya, ano po ba ang masarap na merienda sa Mexico? Mike, itry mo yung cow tacos, ha? Masarap din daw yung tinatawag na goat tacos. Kapag sinabing cow o goat tacos, yan ay utak ng baka at kambing, ha? Yung kanilang brains. Sa Mexican cuisine, ang kabeza ay tumutukoy sa pagluluto sa kabuuan ng ulo ng isang hayop, kadalasan baka, kambing o baboy. Sa ano ba to? Tacos de cabeza, yon, naalala ko na, no? Tacos de cabeza, unti-unting nililitsyon ng ulo ng baka hanggang sa yan ay lumambot, yung laman ba, sa paligid ng kanyang bungo. At masarap din po yung burritos niya na minsan ay inihahalo sa quesadilla. Itanong mo kay Profesor Galing kay Janine May Tayaw ng Padre Garcia, Batangas, ano po bang ibig sabihin ng quotation na ito? A bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Alam mo, Janine May, kapag masama ang ugali mo, yan ang magpapalit ng mundo mo. Bakit? Lalayuan ka ng katrabaho Iiwasan ka ng kapitbahay. Madalas mag-iisa ka sa ginagawa mo dahil ayaw sa'yo ng tao o ng katim mo. Hindi ka aasenso, masyadong magpa-prosper kapag masama ang ugali mo. Kaya dapat baguhin niya na kagaya ng gulong ng sasakyan. Kahit ano pang posisyon mo sa kumpanya o lipunan, kahit pa mayaman ka o mataas ang pinag-aralan, kapag may attitude problem ka, para kang may nakakahawang sakit, iniiwasan ng matitinong tao sa lipunan. Dapat po humble, hindi toxic. Okay? Itanong mo kay Profesor Willie. Galing kay Brian Agoncillo ng San Fernando, Cebu. Mabuhay kayo dyan sa Cebu. Ano po ang kahulugan ng 3 stars ng PNP, ng Philippine National Police? Alam mo, Brian, ang 3 stars o between sa logo ng PNP ay sumasagisag sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ayon kay Police Colonel Christopher Palcolan Olazo, ang direktor ng Cavite PNP, binibigyang halaga dito ang territorial integrity ng bansa kung saan dapat ipatupad ng pambansang pulisya ang batas, no? Sa ganitong paraan, sinabi po ni Colonel Olazo na mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong kapuluan na susi upang ang mga tao at buong bansa ay umasenso sa maraming bagay. Galing naman po kay Zairine Barrientos of Davao City, saan po obligado na magsalita ng English anuman ang lahi mo? Bay, obligado ka na magsalita o dapat ay marunong ka ng English kung ikaw ay isang international pilot. Kahit yung mga astronaut, no? Yan ang common language. Layo nito na maiwasan ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga international crew sa radyo. Kahit pa laganap na ang air travel sa mga non-English speaking countries na nakikijoin sa air transportation, nananatiling English po ang wikang panghimpapawid. Itanong mo kay Profesor Willie. Para po sa ibang katanungan at pang-research, mag-email sa willpera06@yahoo.com. Okay, dumako na tayo, Engineer